Are you willing to debate with the DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Babaliw, no? Baliw. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pag murahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. Wala kayo talagang laban. Oo, sa lahat ng bagay, di lang sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag paramihan ng assassin dahil wala tayo, zero tayo doon. Ayan, paramihan ng assassin. Sabi ko nga sa inyo, fake news peddler. Meron ka na bang napatunayan na may assassin? Claire Castro, naku po, si Claire Castro hinahamon din ng debate si Inday Sara. Galing, ha? Oo, maghahamon ng debate kay Inday Sara. Hindi nga marunong mag-English to. Nakita nyo yung grammar nito, mali-mali. Nakita nyo mag-pronounce ng English, palpak. Mas sa totoo lang yung yung pangit na vlogger na mahabang baba. Mas magaling pa mag-English kaysa sa kanya. Wala namang silbi sa buhay yun. Pero ito, Yusek, abogado, tapos tanga-tanga mag-pronounce, tanga-tanga mag-English. Ito hamon kay Inday Sara. Ba't ganun? Ba't ang humahamon kay Inday Sara yung mga walang silbi sa buhay? Ba't yung mga humahamon kay Inday Sara mga bobo? Hinahamon ni Guanzon to Hoy, hinahamon ka ni Guanzon Hindi ka pa kumakasa sa hamon ni Guanzon. Tapos gusto mo, ampitasin mo si Inday Sara. Who you? Sino ka? Putang ina, pasahod ka lang ng taong bayan. Hindi ka man binoto ng taong bayan. Na kung ang taong bayan nga ang masusunod, puta, dapat wala ka na dyan Hahamunin mo si Inday Sara ng debate? Okay ka lang? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Walang hinga. Kay ano pa nga lang kay Leandro Lebiste hindi ka na makatulog. Naniningil ka ng 500 million dahil hindi ka makatulog sa mga kaso niya. Di lalo na pag dinibate mo si Inday. Tayo na, baka lalong magdemanda ka. Baka hindi ka lang makatulog. Baka ano ka pa, mabaliw ka pa lalo. Ay nasabi ko, ang tindi rin ng mga naghahamon kay Inday Sara, may mga topak, walang kredibilidad. May mga topak, abnormal. Mga bobo, mga sintu-sinto. Yan ang mga humahamon kay Inday Sara. Ano pa sinasabi nito? Pakinggan nga natin mga bossing. Ang pasok. Confrontation yarn? Hinamon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Confrontation yarn. Vice President Sara Duterte sa isang debate. Binatikos din ito si VP Sara at kinumpara pa sa nagdaang bise. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Ay, hahamunin ka ni Inday saan? Gago, ayaw na nga sagutin ni Inday Alam mo, minsan nga tatanungin ko siya, ma'am, pwede ba kitang tanungin tungkol sa yung pagka may interview ka, ma'am, pwede ba kitang tanungin tungkol sa mga statement ni, sa'yo, ni Claire Castro? Alam mo, sabi niya, wag na, wala namang kwentang tao yan. Bobo naman yan. Sa totoo lang, yung UST law, bumaba ang kalidad ng UST law dahil dito sa abogado na to. Huwag naman. Sabi niya, wag na. Hindi dapat pagkaksayahan ng panahon pagka maluwang ang tornilyo. Talagang hindi pinapansin ni Inday ito. Kaya nga ito salita ng salita tungkol kay Inday kasi ang gusto niya, pansinin siya talaga ni Inday. Si Inday hindi siya pinapansin. Ang tinitira ni Inday, si Bongbong Marcos. Ang tinitira ni Inday, yung mga congressman, siya yung ako. Hindi siya pinapansin. Parang tayo din, di ba? Binabanatan tayo ng mga vlogger. Naging successful yung mga vlogger sa pagbanat sa atin. Hindi. Bakit? Hindi natin sila pinapansin. Wala mo silang kwentang tao. Tapos ito, vice presidente. Mas malaki pa ang boto ni Inday Sara kaysa sa pinagtatanggol mong abnormal. Si Bongbong. Tapos gusto mo, pansinin ka ni Inday Sara. Si Bongbong nga, hindi umatin dyan sa mga debate. Hindi man umatin sa mga debate si Bongbong. Tapos gusto mo, pag-debate sa'yo si Inday Sara, sino ka? Taina. Unang-una sa lahat, Inday Sara doesn't owe you an apology or doesn't owe you anything, an explanation. And wala. If there's someone who owes something or somebody an explanation, an apology, kayo yun. Kayo yung mga magnanakaw Nakikinabang ka Claire Castro Kung ano man yung sinesweldo mo ngayon at sinasabi, pinaparatang itong gobyerno ito na magnanakaw at pinagtatanggol mo yung mga magnanakaw, ibig sabihin, nakikinabang ka sa pagnanakaw. So if there's someone who owes somebody an apology, ikaw yun. Or at least an answer. Si Inday Sara, munin mo ng debate, sino ka? Anong meron ka? Naiinggit ka ba na kaming mga banateros na i-interview namin si Inday Sara at yung mga tanong namin nasasagot ni Inday Sara, ikaw hindi? Ay na mo, di-interview mo si Bongbong.
O sagot pa, yung mga tanong mo kay Inday Sara, itanong mo kay Bongbong, baka sakali may sagot siya. Oh. Pero dahil hindi siya pinapansin, sasakyan niya tong issue nitong babaeng mukhang sandok. Sasakyan niya yung issue nito para mapag-usapan siya. O, cloud chaser kasi ang hudas na yan. O, pag ganyan talaga pag kulang sa dilig. Oh. Off for a debate si Palace Press Officer Claire Castro laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa kanyang personal vlog. Kay VP Sara, mukhang hindi lalaban dito kay ano eh. Di ba ganun mukhang hindi laban kay yan eh. Ang parang taga-palengke lang to. Do you expect an articulate a vice president whom was voted 32 million by people, majority of the Filipinos? Do you expect someone, a successful mayor like Inday Sara, to stoop down sa level ng imbornal na ito? Hindi nga lumaban kay ni. Ganyan magsalita. Pucha, sa tingin mo, mananalo kay Inday to? Oh, walang-wala. Ito yung sabi ko nga sa iyo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako pangkapaniwala na abogado to eh. Oh, ang dami kong mga nakakausap na abogado na kapag tinanong ko si Claire Castro, natatawa talaga sila eh. Walang respeto na makukuha itong tao na ito sa mundo ng mga abogado, walang respetong makukuha itong tao na ito, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Oh, alam niya kaya yan naghahamon ng debate. Even this person, itong si Lovely na mukhang tumbong na may almoranas, alam din nito na hindi naman kasi siya papatulan ni Inday Sara because ang daming humahamon sa kanya, hinahamon to ng mga magagaling na mga vloggers sa mga Duterte, hindi to lumaban. Alam niya dudurugin siya. Si Claire Castro, alam din niya kaya malakas ang loob niya. Nahamunin si Inday Sara kasi alam niya hindi siya papatulan. Pag ito sinabi ni Inday Sara, sige, debate tayo, live Putang ina, sabi ko sa iyo baka mahimatay yan. Natatandaan niyo si Richard Haydarian? Nung hinamon niya ng debate si Sas Rogando Sasot, tapos pinalagan siya ni Sas Rogando Sasot, putang ina, nagsuka yun. Sa sobrang anxiety, naawa na nga lang daw si Sas Rogando Sasot kasi sobrang nagpapanik attack na yung tao kasi alam niya hindi siya mananalo kay Sas Rogando Sasot. Kaya inalalayan na lang siya ni Sas Rogando Sasot. Kasi nakita ni Sas kung paano siya maghirap ng shit, lalabanan ako ni Sas, putang ina, masisira ang karir ko dito. Ganon din to. Baka mamaya sabihin ni Inday, okay, let's go. Isama mo na rin si Bongbong, dalawa kayo versus ako mag-isa. Para magkaalaman tayo. Sana nga pumalag si Inday. Inday, pumalag ka nga, i-require mo si Bongbong Marcos at saka siya magkasama. Sige na. O, i-set natin parang yung boxing ni General Torre. I-set natin ng ganon. Tingnan natin, putang ina nito ni Claire Castro kung hindi mahimatay ito at matay isa sa lawal niya. Kay Lovely, sa akin pa kaya? Iba ang taas ang tingin niya sa sarili niya. Hindi daw lumaban kay Lovely, sa kanya pa kaya? Hinahamon ni Guanzon to, hindi to pumapalag. O tama yan Guanzon, i-call out mo personal para malaman natin kung talaga ba matalino to. Ay, sana lang talaga kumasa si Inday Sara. Inday, kasaka nga. Sabi mo, sige, isama mo si Bongbong tsaka si Lisa, tatlo kayo ako mag-isa. Abogado naman si Lisa eh. O, si Bongbong Marcos, bobo man yan, mismatch talaga. Pero dalawa naman na kayong abogado, mag-isa lang ako, tatlo kayo. Ako mag-isa. Tapos, pag-usapan natin lahat, pati yung pagnanakaw. Pag-usapan natin on live TV para magkaalaman. O, sana palagan ni Inday Sara to, no? Para madala ng tuluyan to ulol na ito. Anytime, basta hamunin niya ako, okay lang sa atin. Walang problema. Ba? Usap kami. Anong plano mo? Usap kami, anong plano mo? Saan? Sa pagiging presidente mo. Anong plano ni Bongbong na ngayong presidente siya? Wala. Claire, bago mo tanungin si Inday Sara kung anong plano niya, baka naman pwede. Tanungin mo muna si Bongbong Marcos kung anong plano niya. Kasi si Bongbong Marcos man ang presidente natin. Wag muna natin tingnan yung gagawin ni Inday Sara sa 2028. It's for her to know and for you to find out. Ngayong may ganito tayong kinakaharap na issue, anong plano ni Bongbong? Hindi puro ayuda, pangtanga yan eh. Pang bobo yan, matagal nang yan ang sagot ni Bongbong sa lahat ng problema ng Pilipinas, ayuda. Pero anong plano niya? Yun ang dapat mong sagutin. Huwag mong tanungin kung anong plano ni Inday. Antayin mo lang, pagka malay mo isa sa plano niya, ipadisbar ka. Hindi ba? Mamaya malaman mo yun, lalo ka matay, maningil ka ng 500 million. At tatanungin ko siya, bakit laging fake news? Ay, fake news daw si Inday. Hindi ba ikaw ang fake news? Sabi ni Pangulong Duterte, 7 lang ang bigas. Mali naman pala yung interpretasyon mo, hindi mo pa kinorek yun.
Oh, sabi ninyo maayos ang Pilipinas. Sabi ninyo walang problema sa ekonomiya. Sabi ninyo walang krisis sa langis. Tangina, di ba yan ang fake news? Di ba ang fake news kayo? Walang hiya kayo. Tapos ipapahid nyo na naman kay Inday Sara yung pagiging fake news. Hindi nagbigay ng opinion si Inday Sara na hindi kinoroborate ng langit. Lahat ng mga expose ni Inday Sara pinapakita ngayon. Lahat ng expose ni Pangulong Pangulong Duterte nung nandito pa siya sa Pilipinas, sagikan sa masa para sa masa, lahat nagkatotoo. Nakorap ang Congress, na may mga pagnanakaw sa DPWH, yung sinabi niya na si Martin Romualdez at saka si Zaldico ang may hawak ng budget. Ninanakawan nila yung Department of Education, dinadagdagan nila yung budget, tapos konti lang yung binibigay nila. Lahat yan nagkatotoo. Anong fake news dyan? Lahat yan. Lahat na sinabi niya, si Bongbong Marcos walang plano. Boom, eto na, nagkaroon ng gera. Anong plano? Wala, magre-report lang siya. Kung merong fake news dito, kayo yun. Lahat ng mga sinabi ni Inday Sara noon, unti-unti naglalabasan na ngayon. Totoo pala. Paanong fake news yun? Anong fake news doon? Mag-cite ka ng mga fake news na binibitawan ni Inday Sara. Dahil lahat naman na sinasabi ni Inday Sara tungkol kay Bongbong Marcos, lahat naman inaagrihan ng mga Pilipino. Kaya nga meron siyang trust rating. Meron bang fake news peddler na may trust rating na mataas? Ang trust rating ni Inday Sara, 40% na eh. Paano yun? Meron bang ganun kataas ang trust rating tapos ang trust rating ni Bongbong Marcos, -9? So, sinong fake news? Si Inday na pinagkakatiwalaan o si Bongbong na walang tiwala tao? Kaya walang tiwala ang tao kay Bongbong kasi sinungaling. Wala ngang tiwala tao eh. Kasi kung hindi sinungaling yan, di sana nagtiwala tao. At -9, nakuha mo pang magsalita na si Inday Sarang fake news. Si Inday Sara at +28, +40, ang kanyang approval and trust rating and net approval rating. Siya yung fake news. Ano ba yan? Saan galing yan? Tangina, dyan pa lang fake news ka na eh. Ganon. Binitawan ito ni Yuse Castro sa gitna ng pahayag ng political commentator na si Lovely Granada na ayaw niya makipagdebate sa Duterte supporters. Ba't ka makikipagdebate dito? Hindi alam kung nasaan ang General Santos. Ba't ka makikipagdebate dito? Abnormal to. Hindi pa nakakarating ng London, British accent na. Diba? Gago lang. Ang ina niyan. Tsaka ba't ka makikipagdebate rito? Putang ina, sino ba ito? Sino ba to? Wala masilbi to. Tangina, taga-bundok to eh. May ipagdebate ka sa taga-bundok ni hindi abogado, anong may hita mo? Mukha ka naman tanga. O sasabihin mo, kaya lang naman lumaban si Inday kasi normal na Pilipino lang yan eh. O lumaban siya sa may nasabi na naman kayo. Di ba? Hindi nyo ba nagigets yan? Inan to mga inutil. Dahil ang bise lang ang gusto niyang harapin. Pero kung kay Granada daw ay hindi sisipot ang bise, paano pa raw kaya kung siya ang makakatalo nito? Sa panayam ni Granada sa The Spokes ng Billionaire News Channel, nanindigan ito na hindi niya kailangan ng posisyon para debatihin ang bise dahil isa siyang Gago, hindi mo talaga kailangan ng posisyon kasi hindi ka naman magkakaposisyon. Hello? Ang posisyon mo lang dog style. Diyan lang ang posisyon mo. Oo, dino-dog style ka para hindi makita mukha mo. Ouch. Yan ang posisyon na meron ka. Hindi ka, kahit wala ako sa posisyon, pwede ko siyang i-debate. Ulul. Inahamon nga namin ng drug test si Bongbong Marcos eh. Hanggang ngayon, hindi pa kumakasa eh. Tapos hahamunin nyo ng debate si Inday Sara, lalong-lalo ka na. Tartada ka ba? Hello? Tangina ka. Manalo ka muna kahit SK chairman lang sa inyo, kaya barangay Tanod, barangay Kagawad. Bago ka mag-demand. Mantokwa. Kapal ng mukha. Pilipinong pinagsisilbihan ni Vice President Sara Duterte. But are you ready? Let's say someone challenges to a debate. Are you willing to debate with the DDS? No, I'm only willing to debate with VP Sara Duterte. Babaliw to. Baliw. Wow. Bahagyang sumang-ayon din si Castro sa isang comment na tila talo raw sila ni Granada kung murahan, patayan at nakawan umano ang labanan. Suko ako doon. Pagkamurahan. Pagmurahan na. Mukhang wala ring laban si Lovely sa murahan. Wala kayo talagang laban. Oo. Sa lahat ng bagay, di lang sa murahan. At wala rin tayong panalo kapag paramihan ng assassin dahil wala tayo, 0 tayo doon. Ayan, paramihan ng assassin. Sabi ko nga sa inyo, fake news peddler. Meron ka na bang napatunayan na may assassin? Diba? Fake news. Sinusugan din ni Castro ang pahayag ng Malacanang sa hindi pagtulong ng bise sa gobyerno sa kabila ng lahat ng umano'y nalalaman nito. Ito. Maganda to. Mula sa pagpapababa ng presyo ng bigas hanggang sa preparasyon sa epekto ng gyera sa Iran.
Makasarili kung tawagin ni Castro ang vice-presidente at naikumpara pa kay Naga City Mayor and former Vice President Leni Robredo. Makasarili daw si Inday. Putang ina to, bobo talaga to si Claire Castro. Ito gusto ko, alam ko manonood ganito, ito gusto ko malaman mo ha. 2023, sinabihan na ni Inday Sara si Bongbong. Sinabi ni Inday Sara, ito si Bongbong, naglagay yan ng mga cabinet secretary. Tapos isang beses lang kami nagkaroon ng meeting. Tapos hindi na kami nagkaroon ng meeting ever. Wala kaming direksyon. Tulad ako, nasa Department of Education ako, wala kaming direksyon. So ang ginawa ko, kung ano yung alam ko, yun na lang yung in-apply ko. Kung ano yung mga plano ko, kahit walang approval niya, ginawa namin. Kasi nga, wala naman siyang panahon. Hindi nga siya nagpapatawag ng cabinet secretary meeting o cabinet meeting. O so syempre, galaw kami ng galaw. Wala kaming direksyon. Hindi niya kami binigyan ng direksyon. Dapat ganito gawin nyo, ganyan gawin nyo. Parang nilagay niya ako dito tapos bahala na ako sa buhay ko. Okay, so ngayon, dumating ngayon yung budget. Nakita namin na tinatarantado ni Zaldico at saka nitong pinsan niya yung budget ng Department of Education. Ang dami-dami namin kailangang gawin. So eto ngayon, lumapit ako sa kanya. Sinabi ko yun sa kanya. Sir, sinabi nung tao ko yun sa kanya. Sir, hindi pwede kasi ganito, ganyan. Ginagalaw yung mga budget. Ang sabi daw ng presidente, wala yan. It's a different matter. So, shinrag off lang ng presidente yung pinapasabi ng vice president natin patungkol sa Department of Education. So, kung halimbawa ako, meron akong alam, sasabihin ko pa ba sa presidente, alam ko naman na hindi niya gagawin dahil wala namang ibang gusto si Bongbong kundi magnakaw sa Pilipinas. Subok na yan, subok na yan, target shooter yan, sharp shooter yan pagdating sa pagnanakaw. Gets ninyo? Kung si Inday Sara, dinedma nga ni Bongbong yung pagsusumbong niya sa ginagawa ni Zaldico at saka ni Romualdez, do you think kung ako, meron akong idea para sa bayang Pilipinas, do you think iti-take yan ni Bongbong Marcos? Dinagsayang lang ako. I'll just wait for my time. Aantayin ko na lang na maging presidente ko ng Pilipinas and all of my ideas gagawin ko sa bayang Pilipinas. Bakit ko isasabihin sa kanya kung yung sinumbong ko nga sa kanya yung corruption nung nung pinsan niya tsaka nung ni Zaldico, hindi niya pinakinggan. Tarantado talaga to si Claire Castro, wala talagang utak eh. Kung bakit sasabi ko selfish, unang-una, sabi niya marami siyang alam, di ba? Marami talaga siyang alam. Alam mo, sa totoo lang, kung ang ginawa nga ni Bongbong Marcos, ginamit niya yung utak ni Inday Sara, sabi ko nga sa'yo, gusto lang naman pala ni Bongbong magnakaw, magparty. Sana sinabi na lang niya kay Inday, sige na, magpapahinga lang ako dito, ikaw naman Vice President, ikaw na lang magpagana ng Pilipinas. Ako na lang ang, kunyari, presidente ako, pero ikaw na magpatakbo. Kasi ang ganda ng ginawa ng mga Duterte sa sa Mindanao sa loob nga ng 25 years sila na ngayon ang pinakamayaman ng ekonomiya So ibig sabihin, marami talagang mga nagawa si Inday Sara sa kanyang syudad. Ang pagiging mayor ay parang pagiging presidente. Kaya nga maganda nga na ang presidente mayor kasi marunong mag-execute. Kasi ang isang syudad para yan isang bansa. Kompleto din yan. May ahensya siya, may Department of Works and Highways siya, Department of Tourism, Department of Transportation. Kung ano meron ng Pilipinas, meron siyang mini version yan sa bawat syudad. Kaya nga ang mga mayors executive yan meron siyang mga konsihal. Yung mga konsihal na yan yung nagsisilbing mga mambabatas niya. Siya din ang nag-a-approve ng mga ordinansa ng mga konsihal na yan. So, para silang may pinatatakbong isang bansa. Yung wealth ng kanilang syudad meron kasi silang sariling gobyerno. So ganun ang trabaho ng mayor. Ang ganda ng nangyari sa Davao City. Kaya nga na-apply ni Pangulong Duterte yan yung mga nagawa niya sa Davao, tinamagumanda Pilipinas. Kung talagang si Bongbong, sana siya mismo humingi ng tulong kay Inday. Kaya lang ang hirap magbigay ng suggestion kung hindi naman hinihingi yung tulong mo. Hindi naman atribida si Inday. Siyempre, respeto. Presidente niya yan may sariling diskarte yung presidente ko. Anong gagawin ko? Diba? Kung tinanong niya si Inday, meron ka bang idea kung paano natin i-execute ito? Paano mo ba ginawa ito sa Davao? How will you ipapatupad ito sa isang malaking scale like bansang Pilipinas? Kung tinanong niyang gano'n si Inday, nakapagbigay sana si Inday ng suggestion sa kanya. Hindi Wala namang ganong ginawa si Bongbong Marcos na kay Inday Sara, i-delegate kay Inday Sara yung mga bagay-bagay or magtanong kay Inday Sara kung paano gagawin. Hindi naman siya katulad mo na pali, kahit hindi naman tinatanong yung hindi ka naman tinatanong, sagot ka ng sagot eh. Di ba? Nagigets mo ba yun? In-involve ba siya ni Bongbong? Hindi. Hindi siya in-involve. In-involve siya ni Bongbong sa Department of Education. Ano nangyari sa Department of Education? Ang ganda ng DepEd. Nakabalik full ng face-to-face classes yung mga kababayan, mga kabataan. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, mantakin mo Department of Agriculture Secretary si Bongbong Marcos during that time, presidente pa siya.
Lahat ng mga agencies noong kung sino yung pinaka nagpe-perform na Department of Education yun. 60% ang approval rating ng Department of Education tapos lahat puros mabababa na. Si Inday ang pinakamataas. So ibig sabihin nung nilagay siya ni Bongbong sa isang trabaho, nag-excel siya. Naging maayos yung trabaho ni Inday Sara doon. Kung siya ba naman tinanong ni Bongbong, Inday, anong gagawin natin dito? Baka nakapagbigay ng suggestion si Inday. Hindi. Hindi ka mo magbibigay ng suggestion kung ang nasa utak nung tao, puro pagnanakaw. Di ba? Kahit galit ka sa Pangulo, magtrabaho ka pa rin. Kahit kaaway mo ang Pangulo, bakit si VP Lenny at that time? Kahit inaaway siya ni Pangulong Duterte, nagtatrabaho siya. Di siya inaaway ni Pangulong Duterte. Yan ang fake news. Yan ang sinasabi ko, Claire Castro. Ikaw ang fake news peddler. Natatandaan mo yung mga congressman gustong i-impeach si Leni Robredo dahil sa mga remarks niya kay Pangulong Duterte. Ang sabi ni Duterte, wag. Bakit niyo ipapa-impeach? Binoto ng taong bayan yan. Hinarang ba ni Pangulong Duterte yung budget ng OVP? Lahat ba ng mga gustong gawin ng OVP na redundant lang, ginagawa rin ng Department of Education, ginagawa ng DSWD, lahat ba ng mga redundant na mga ginagawa ng OVP, hinarang ni Pangulong Duterte? Hindi. Si Leni Robredo ba, pagka humihingi siya ng budget sa Kamara, ilang minuto tinatagal? Araw, oras, taon ba? Di ba minuto lang ang tinatagal ng niya? Kasi may parliamentary courtesy, something like that. Hindi ba? Courtesy yun sa opisina. Pag yung hiningi niya, binibigay sa kanya yun. Si Inday Sara, dalawang taon na pag nangihingi siya ng budget, ini-scrutinize siya ng bonggang-bongga. You expect her to be like Leni Robredo? Tsaka, my goodness, laging sinasabi ni Inday Sara kung ano na yung achievement ng kanyang opisina. Hindi ka nakikinig? Bobo ka? Tanga ka? Wala kang alam? Spokesperson ka ng Malacanang, yung mga ginagawa ng OVP, hindi mo alam? Wala kang alam kahit isa? Sa bagay, wala rin naman kaming alam kahit isang ginagawa ni Bongbong. So wag mo ikukumpara si Leni Robredo during Pangulong Duterte's time, because when Leni Robredo was the Vice President of Pangulong Duterte, pwede siyang bumanat kay Duterte nang hindi siya pinapansin ni Pangulong Duterte. Mayroon bang impeachment complaint na 2 beses na kay Leni Robredo? Di ba? Nakapagtrabaho si Leni kahit na binabanatan niya si Pangulong Duterte araw-araw, nakapagtrabaho si Leni nang walang hindrance. Walang pumipigil sa kanya. Si Inday Sara, 2023 pa lang tinatrabaho niyo na. Nakakagulat nga na marami pa ring achievements si Inday Sara sa kabila ng pagbatikos niyo sa kanya ng matindi. Tapos ikukumpara mo siya kay Leni, malayong-malayo. Yung unang-una si Bongbong tsaka si Pangulong Duterte, malayong-malayo eh. So another fake news peddling. Painan to, puro filter yung muka. Na-filter yung muka pero yung utak hindi. Pero sa ibang programa. Diba? Kahit ang liit ang budget niya, wala pa siyang confidential funds nun. Hindi raw papansinin ng kampo ng bise ang pahayag ni Castro. Bukod sa bise, hinamon din ng Palace Press Officer si Navotas City Representative Toby Tiangco kaugnay ng umano'y katakatakang pahayag nito na papanagutin ng bise ang mga kurakot. Ito mo, imagine. Toby Tiangco, alyado ni Bongbong, bumaliktad. Bakit? Magnanakaw si Bongbong. Amy Marcos, kapatid ni Bongbong, putyang ina, binisto yung mga kaadikan nilang pamilya. Lahat ito konektado sa mga Marcos, hindi naman mga Duterte itong mga to, Marcos mismo to. Ito si Toby Tiangco, kanang kamay ni Bongbong Marcos ito. Hindi ba? Sino pa? Sila Irice. Si Irice, hindi naman Duterte yan, dilawan yan. Binabatikos sila. Napakarami pa ng mga bumabatikos sa kanila ng mga dating kakampi nila. O tingnan mo, hindi kayo nahihiya niyan. Meron bang mga Duterte supporter na bumaliktad sa mga Duterte? They remain as Duterte supporters. Ang mga bumaliktad lang naman sa mga Duterte, yung mga vlogger na mga patay gutom. Pero may mga politiko na tumalikod sa kanila at sinabing, nasa loob ako ng Duterte, magnanakaw mga yan. May ganun? Wala. Sa mismong bilog ni Marcos, may mga fallouts na. At iyan sila Toby Tiangco. Hindi na nila matanggap, mga magnanakaw kayo. May mga ganyan ba sa mga Duterte? Yan ang dapat na pinagkukumpara mo. Because yung mga nasa Duterte, even before, hanggang ngayon, they still remain loyal to the Dutertes. Kay Bongbong, loyal pa rin ba sila kay Bongbong? I'm telling you, when VP Sara is president, or if VP Sara will be president sa 2028, lahat itong mga nakakapaligid kay Bongbong, yan mismo yung magiging mga whistleblowers ni Bongbong. Wait mo lang. Kapag nanuklok ito sa pwesto. So hanggang walang ginagawa si Vice Presidente doon sa ghost projects ng kanyang ama? Wala naman eh. Asa yung ghost project na yan?
Ilabas mo kung ano yung ghost project. Kung may ghost project si Pangulo, di sana iniimbestigahan na yan. Wala nga eh. Fake news. Oh, fake news na naman. Yan ang problema sa iyo, Claire Castro. Ang hilig mo magpahid ng baho sa iba eh. Hindi tayo maniniwala kay Congressman Toby Tiangco. Siya ay isang mapanlinlang. Mapanlin lang, tao ni Bongbong yan. Ibig sabihin, mapanlin lang din si Bongbong. Ang tagal niyang tao yan, kanang kamay niya yan nung election 2025, tapos mapanlin lang. O, di parang inamin mo na yung mga tao ni Bongbong mapanlin lang. O, so babalik yan sa mukha mo lahat. Patunayan niya yan. Toby Tiangco, patunayan mo yan. Hindi raw kasi kailangan maging presidente para maghain ng kaso. Kaya hanggat walang napapanagot sa ghost project sa ilalim ng Duterte administration doon, mapanlin lang umano si Congressman Tiangco. Sagot naman ni Tiangco sa BNC, tila kalaban ang turing ni Castro sa mga taong iba ang opinyon at kaya nga raw inihain niya ang resolusyong humihiling ng expedited impeachment resolution ay para matumbok na ang investigasyon laban sa bise. Ang krisis ng sumisilip na petrolyo raw ang importante kay Tiangco at hindi ang usaping politika. Yun. Oh, dinapahiya ka ngayon, Claire Castro. Ang sinasabi ko sa inyo eh. Oh, gaano ka fake news si Claire Castro? Oh, eto, pakinggan nyo. Okay. Pag sinabi po natin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinokonsidera na meron tayong oil crisis. Oh, di ba fake news yan? Mantakin mo, hindi kinokonsidera na meron tayong oil crisis. Ha? Wala daw tayong oil crisis. Putang ina mo, Claire. Inutil ka, tarantado. Magkano na ang diesel ngayon? 100 plus na, wala pa rin tayong oil crisis? Gaga ka? Paano tayong walang oil crisis? Wala nga tayong pinagkukunan ng sarili natin ng langis, tarantado. So yan, fake news yan. Oh, ganyan ka fake news si Inday Sara. Sabi mo si Inday Sara ganyan ka fake news si Claire Castro. Sasabi mo si Inday Sara ang fake news. Sinasabi ba ni Inday Sara na okay ang Pilipinas, huwag kayo mag-alala? Kayo man na nagsasabi niya. Kaliwat kanan na yung problema ang kinakaharap ng mga Pilipino. Putang ina, wala tayong krisis sa langis. Kung yung mga European nation, yung mga bansa, ang China nga, meron silang sariling pinagkukunan ng langis. May problema sila sa langis. Tayo pa kaya na walang pinagkukunan ng langis? Ganyan tayo niloloko nito mga gunggong na ito. Tapos sasabihin niya, ang fake news peddler si Inday. Gago eh. Dahil kompleto po tayo at ina po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang Okay daw ang supply natin. Again sasabihin niya na okay ang supply. 30 days lang meron tayong supply. So okay ang supply natin. Kung ikaw, alam mo na yung gera na to may last for years. Yung issue sa Strait of Hormuz may last for at least a year, 2 years, or months. Alam mo na hindi sufficient yung 30 days na supply mo. Sabihin mo sa kanya na currently meron pa tayong reserve pero mararamdaman talaga natin na magkakaproblema tayo pagdating ng maubos yung reserve natin. Unang-una sa lahat, kung meron nga tayong reserba na 30 days, ba't wala pang 30 days tumaas na yung presyo ng diesel natin? Diba? The fact na tumaas yan, Claire, ibig sabihin, bobo ka. Ibig sabihin may krisis na, tumaas na. Buti sana kung bumaba. Kung ang langis, pababa ang presyo, tapos may nagkakalat na nagkakaroon tayo ng krisis, yun, fake news yun. Pero from 60 pesos, 130 pesos na, 120 pesos na ang diesel, may krisis na. Tapos sasabihin mo walang krisis, sasabihin mo wag mag-alala, gago kayo. Tarantado kayo. Kung sinasabi nyo na walang krisis, bakit puro harang dyan sa Malacanang? Sabi ko nga sa inyo, walang kayong build, pero nakapag-build na kayo ng Great Wall of Malacanang dyan eh. Na parang ayaw nyo nang lumabas ng Malacanang. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, si Bongbong hindi na makalabas ng Malacanang, nag-helicopter na palabas ng Malacanang. Dahil yung fortress nila dyan, hindi ka na makapasok doon sa Mindiola. Merong mga nakaharang dyan. Bakit may nakaharang kung walang krisis? Bakit kung hindi dapat mag-alala ng mga kababayan, bakit hindi nyo pabayaan na yung mga kababayan natin makapaglakad dyan sa lugar na yan? Bakit pinipigilan nyo makapasok sa Malacanang? Fake news ang putragis na ito. tama lang ito sa utos na rin po ni Pangulong Marcos Jr. na hindi mawala ng patid. Hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At Kanino?
Saan? Budol na naman yan. Claire Castro, meron kayong 1 million na pabahay sa isang buwan. 1 milyon na pabahay ang plano ni Bongbong Marcos. Punyemas ka, walang nagawa. Wala pang na-turnover. Wala pa kayo sa 1 milyon. 3-4 na taon na kayo sa posisyon. 20 pesos na kilo ng bigas, wala rin. Secret kung saan meron. Ang dami nyo ipinangako sa bayang Pilipinas. Ngayon nangangako na naman kayo, ilang daang libong baril na naman yung pinapangako nyo. Kanino? Saan? Buong mundo may krisis. Sinong gago magbebenta sa atin kung buong mundo may krisis? Tanga ka ba? Ang susunod po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po hindi deklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Diba? Sapat ang supply sa ngayon, tumaas ang presyo, sapat ang supply. Kung sapat ang supply, ba't tumaas? Ay, dapat pala ipakulong natin lahat ng mga gasolinahan na nagtaas na ng presyo, sapat ang supply, nagtaas ang presyo. Gago, kung sapat ang supply, sana, kung 60 pesos yan noon, 60 pesos pa rin yan ngayon. O nabili nyo ng 60 pesos per liter lang yung reserba natin ng isang buwan, bakit tinaas nyo? Ibig sabihin, dinugas nyo tao. O, so imaginein mo, kapag naubos yung supply natin ng gasolina na yan, naubos yan, o putangin na yan, maniwala kayo, baka maging 200 per litro ng diesel. Pucha, wala na, maglalakad ng mga tao niyan. Most proudly, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. O di ba gago? Wala daw tayong krisis sa langis. May krisis daw tayo sa presyo. Putangin, nakatanga ka talaga eh. Ano ba yung presyong krisis sa langis? Eh di may problema tayo sa langis. Tarantado, di ba? Wala tayong issue sa langis. May issue tayo sa presyo ng langis. Putangin na bobo. Bobo ka talaga. May presyo may issue sa presyo ng langis pero wala tayong issue sa langis. Tanginan to, manluloko ang putya. Ganyang katarantado si Claire Castro, ganyang kabobo si Claire Castro tapos maghahamon ng debate kay Yenday. Ni hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ng krisis sa langis sa krisis ng presyo sa langis. Magkahiwalay daw yon. Iba daw ang issue sa langis at iba ang issue sa presyo ng langis. Magkahiwalay yun. Paano magkahiwalay yun? Eh yung presyo na mataas para sa langis. Bobo. Yan yung pinagmamalaki nyo. Yan yung pinagmamalaki mo, Claire. Alam mo, ang mahirap kapag hindi mo alam na bobo ka. Walang problema kung alam mo na tanga ka eh. May kakulangan ka. Pero kung talinong-talino ka sa sarili mo, pero ang tingin ng tao sa'yo, tanga ka, yun ang pinakamahirap. Alam mo matawag doon? Abnormal ka. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa pioneering po Secretary Green, sa ating Pangulo, Sinasabi niya na yun daw, sinabi ni Pangulo na may oil crisis sa Middle East yun, hindi dito. Gago, di ba? Wala daw tayong problema sa langis, pero wala tayong pinagkukunan ng langis. Saan tayo kumukuha ng langis? Sa Middle East. May krisis ng langis dun sa pinagkukuhanan natin ng langis, tapos tayo walang krisis sa langis. Tangina na baliw. Ganyang kabaliw si Claire Castro, ganyang katarantado yan, ganyang kainutil yan. Maghahamon ng debate kay Inday Sara. Miss Keiko, sabi ko sa'yo, hamunin mo ako ng debate, hindi kita papatulan, Claire. Oh, hindi kita papatulan. Bakit? Putang ina, bobo ka eh. Mismatch. Mismatch, Claire. wala pa po tayong maaaring gawing oil crisis sa bansa. Wala daw tayong oil crisis sa bansa. Oh, palakpakan natin ang fake news peddler ng Malacanang na si Claire Castro.